Diha ko noy ulitaw makaigsuunan usa ka teenager nga napugos gyud patambong sa iyahang ginikanan sa usa ka Sunday school. Og human kini miuli nangutana naturally ang mga ginikanan, "Dong, kumusta ang imuhang Sunday school? What have you learned?" Ang maong batan-on dali kay nakasagbat, "Nothing." Ug ang mga ginikanan miingon, "Ha? Wala day mo magtuon didto mahitungod sa Ginoo, wa mo maghisgot mahitungod na Hesus." Ug ang batan-on mga kaigsunan mitubag dayon, absent magay siya, wa man siya motunga didto. Nya samtang nagsulti siya niini og nahangangha mga ginikanan, nakita niya ang Bible nga naa didto sa ilahang altar. Og miingon din siya, "Ma, kang kinsa igdaay ng libro ha, dugay na magana dire." Og ang inahan intaw na siya, "Unsa dong? Libro intaw na sa Ginoo oy." Ug ang maong batan-on mitubag, "Mao bitaw, karon nga nakibaw na taki sa tag-iya ana, iuli sa na niya, oy kay wa may nagbasa ana dire bisag usa." Mga kaigsuonan, kung atong itandi sa Matthean Great Commission version, makamatikod ta nga daw dili kaayo popular kutloon, dili kay popular sa mga matuhoon ang Markan ending. Ang ato ang bag-o lang gyud nga gisangyaw. Kasagarang kutloon gyud nato kung maghisgot tag panugon sa Ginoo before He ascended to the heavens. Ato yung kutloon unsa man? Yes, the favorite of all, Matthew 28:18 to 20. Panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Og ipatuman kanila ang tanan nga akong gisugo kaninyo ug bunyagi sila sa ngalan samahan ug sa Espiritu Santo, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kana may kasagarang kutloon, pero kaning bag-o lang gisangyaw nato, kabantay mo dili kayo. Ngano kaha? Ngano man? Matud pa sa mga batid sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, mga experts, mga exegetes, sama sa tuang spiritual director diri sa oratory, si Father Dondon Aquino. Kani kunong Markan ending, uwahi na kini nga dugtong, later addition by another writer, not by the original author of the gospel account according to Mark. Ang purpose ni ining maong later addition is to provide a decent, a more proper ending to the gospel narrative according to Mark. Kay hanging man kung dili ini idugang kining maong ebanghelyo nga bag-o lang natong gisangyaw. Posible kay mga kaigsuonan nga naay mga panghitabo nga nakapugong sa original author of the gospel according to Mark, but sa paghuman sa iyahang nasugdan pagsuwat. Mao na nga naay later addition. Muna matud pa sa mga experts, lahi kayo ang style, ang timpla ug ang mensahe niining portion, later addition sa ebanghelyo sumala ni Marcos. So that's one difficulty. Muna di kay popular siya, kay murag di kay sibo ba, dili kay swak. Ni samot pa gyud makaigsuonan kay matud pa sa mga experts of sacred scriptures na ay gilakip niining maong bahin sa ebanghelyo sumala ni Marcos nga mga pahayag nga very challenging statements. Unsa man kini nga mga challenging statements? Siguro kabantay mo kung ikumpara nato sa kang Matthew. Sa kang Matthew, naghisgot ba og silutan ang dili mo tuo? Wala. Pero diri naa ang dili mo tuo silutan. Wow, very harsh. You're so mean, matud pa sa mga batanon. Naa pagigidungag diri nga wala sa Matthean version. Unsa may gisgutan dinhi? Mga timaan sa gahom. Kabantay mo? Timaan sa gahom. Wala ginahisguti ngadto sa kang Mateo nga version of the Great Commission.
Nya kini kuno mga timaan sa gahom usa ni sa nakahimo nga dili kayo popular niining maong Markan ending. Nya kini mao maghatod nato sa unang punto sa atong pamalandong nining atong panagtigom karon. First point, the later endings of the gospel according to Mark seem to have fallen out of favor among believers. Perhaps because the attendant miraculous exploits have all but vanished through the years. Makaigsuunan, tataw kaayo sa unang pagbasa ug sa ikaduhang pagbasa nga inubanan sa mahimayaong Ginoo o ginamhan sa balaang espiritu nga iyang gipadala human siya mikayab ngadto sa langit, giubanan gayud mga kaigsuonan ang pagbudlay sa unang mga tinun-an sa mga katingalahang timaan o kahibulungang mga buhat. Kaning gisgutan din nga mga timaan sa gahom. You read the Acts of the Apostles, pagka katingalahan sa nabuhat sa unang mga apostoles. Bisan pa niana mga kaigsuonan, nag-anam o kahanaw ang mga milagrosong buhat nga nahinabo gumikan sa gahom sa Espiritu Santo in the later generations after the original followers of our Lord. Kabantay mo niya na? Nag-anam na og kawala. Katong gipanghisgutan nga timaan sa gahom. So, ikaw nga magbasa, ikaw nga matuhuon, mag-wonder jud ka. Literal ba kang gipasabot sa Ginoo ato? Unsa man to, symbolic to? O unsa man to, para rato nila o wa milabot? So magsugod diha ang pagduda sa maong timaan sa gahom. Tingali mga kaigsuonan, tingali lang, kaya di man ta makabasa sa hunahuna sa Dios. Tingali, iyang gitugutan nga mahanaw sa hinay-hinay ang maong timaan sa gahom. Tungod kay ang Dios sayod man, nga ang yawa na ay katakos sa paglanses sa tao by performing bedazzling illusions, cunning tactics, o mga inantigo nga pamaagi nga makailad yun sa tao. Palihog pamalandungin ninyo. Second letter of Paul to the Thessalonians, chapter 2, verses 7 to 12. Okay? 7 to 12. Makaigsuonan, bisan pa man niana nga ang yawa sa diay pwedeng makahimo og mga spectacular deeds haron iparang niya sa mga buhat nga puno sa gahom sa Dios, di ta angay mabalaka ngano man aton timan-an Dios lamang ang makahimo og milagro. Kansang katuyuan mao ang pagpatagamtam sa tao sa malungtarong pag-agakay sa gibayaw nga Ginoo. Ngano man, sanglit kay ang yawa, kutob ra gayod sa pagkasalamangkero. Kansang tuyo, mao ang pagbitad sa tao palayo sa Dios. To put it simply, only God can perform miracles. The evil one, he can only perform magic. Therefore, masakpan ra nato nga trick ra daay ni og kini illusion. Unsay timailhan? Kung pinaagi ini, mas napalayo ang tao sa Dios. Pero milagro will draw people near God. Mga minahal, ang pagkaylap sa ato ang Kristohanong pagtuo ug ang paglipang niini from a humble movement nga gisugdan more than 2,000 years ago into the largest growing religion in the world today. Para nako,
is an unquestionable, miraculous faith. Nganuman, tinuod ang nagsugod sa maong simple, humble movement was someone who was extraordinary in every aspect. An extraordinary, a remarkable life that ever walked this earth. Upon the ones who propagated the movement were very ordinary people. People like us. People like you and me. Yet they accomplished great things. Ug mao ning atong na-enjoy karon dinhi sa Pilipinas, 500th year of the preaching of the gospel on Philippine shores. Di ba milagro na siya, mga kaigsuunan? Apan bisan tuod og makatabang ang mga timaan sa gahom aron pagpadayag sa majesty and glory of God, gihagit kita sa Ginoo sa atong panagtigom karon nga di ta magsalig niini aron makat-unta sa pag-undergo sa kanang gitawag nato discernment process, discernment of spirits, aron masayra nato unsa ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, unsay hingpit, ug unsay makapahimuot kaniya. Palihog pamalandungin ninyo Romans chapter 12 verse 12. Ikaduhang punto, mga kaigsuunan. The marvelous signs and wonders once promised as accompaniment of the work of evangelization are gifts of divine grace, which enable us, Christians, to take on evil snares and plots and even toxic poisons of the evil one in their worst forms. Even in their worst forms. So para nako makigsuunan o para sa uban nga mga magwawali, kani ay mga timaan sa gahom magisgutan dinhi, ang purpose ani is to assure us nga evil, present to us your worst, and we would still defeat you. Munang purpose ning timaan sa gahom. Ang exorcism, glossolalia or speaking in tongues, ang mga miracles, especially the church-approved or recognized miracles, ug ang healing ministry, kabahin na gyud na sa kinabuhi sa simbahan. Isip sacrament of universal salvation. Palihog pamalandungin ninyo, naana sa Catechism of the Catholic Church, number 774 to 776. Mga kaigsuunan, maskin gilimod sa kalibutan ang reality of the devil and authenticity of church-recognized saintly wonders and mystical phenomena, bisan pag ilimod ni sa kalibutan, kita sigurado nga human gyud musaka ang Ginoo ngadto sa langit aron himayaon, gipanghingusgan dayon sa yawa gilayon, diha gipanghingusgan niya pag-ayo ang iyang pagpakigbatok sa paghari sa Dios. Pagsaka gyud Ginoo, nisaka pod ang iyang paningkamot sa pagsupak sa reign of God. Kining maong kamatuoran makigsuunan makaingon ta, nagpakita nga ang yawa nakalimot. Nakalimot, na amnesia ang yawa. Nga diha sa kinabuhi o pagpangalagad sa simbahan, the physical absence of the Lord in our midst, gipulihan sa dayon sa bag-o o gamhanan nga presensya niya diha sa mga aghat sa Espiritu Santo. Lahi na ang iyang presence nga atong nasinati karon. Busa, with this in mind, unsay bato na to, atong ipanawng sa yawa kanunay nga pilde na siya. Ato gini ipakita niya, Hebrews 2:14, pilde na siya. And how do we do that? By remaining faithful sa tanan nga gitugon kanato sa atong Ginoo. Mga kaigsuunan, haron mas konkreto unsaon pag remain faithful
sa tanang gipanugon sa Ginoo, atong balikan og lantaw ang timaan sa gahom. Unsaon na to pag-practice karon kini sa paagi nga kitang tanan pwedeng makahimo. Dili kinahanglan nga mahimo tang anointed something or anointed someone aron maka-perform ani. Unsaon man, upat ka paagi. Una, ato ang batunan ang grasya, atong pangayoon ang grasya sa paghingilin sa tanan nga nakaulipon kanato sa pagpakasala. Aron mahimo kitang gawasnon nga moalagad sa Ginoo. Ikaduha, atong litukon ang nagkalain-laing pinulungan sa atong panahon karon. Pinulungan sa teknolohiya, pinulungan sa mga batan-on, pinulungan sa mga subcultures of modern society, aron mapadayag ang maayong balita sa kaluwasan. Ikatulo, kinahanglang atong harungon ang mga halas, snakes, sa mga masupilong mga tao o peligroso nga pagtinarong. Lakip na ang hilo sa kahilayan. Ato kining isuka, inubanan sa grasya sa Dios aron mapadayag ang baktak sa yawa nga mo'y naghari nining kalibutan karon. O ikaw pat mga kaigsuonan, atong itapion ang kaaghop o kaluoy sa Ginoo ni adtong labing nanginahanglan niini. Kinsa man ni sila? Ang labing ubos, ang labing iwit, o ang labing nahisalaan. Atong hinumduman mga minahal. Kung tagaan natong imagery ang ascension of our Lord, mura siyag bisagra. Kaila pa ba mong bisagra? Yes, I hope I'm making sense to you. Bisagra. Mura siyag bisagra between the public ministry of Christ and the age of the Holy Spirit. Connecting, as it were, our being called to be saints and our being sent forth as heroes. Inana kagamhanan ang misteryo sa ascension. Isipan napos makiigsuonan, ato ang timanan. Matag sa ulog nato Santos nga misa, we are reminded of the Great Commission, ilabi na sa dismissal time of the Most Holy Eucharist. With God on our side, we can never fail, dili ba? We can never fail. Who can defeat us with God on our side? There's no need for us to fight, ningon tang punga. Pildi na gud ang yawa, di ba? There's no need to fight the spiritual warfare. Lahi ang termino atong gamiton. Let us sustain the victory in our spiritual warfare. We don't need to fight. The Lord has done that for us. All we have to do is to sustain the victory. And we can do that with the help of the bread from heaven, the Holy Eucharist, that we receive worthily each time we partake of this most august sacrament of the altar. At hangyoon ang Ginoo mo kaigsuonan nga padayon taniyang lig-unon sa atong pagpakigbisog niining kalibutan.